Yung pananatili, yan po ay choice. Yan po ay decision natin. Hindi po tayo pinilit. Hindi po ito sapilitan. No? Yung binigyan ka ng pananampalataya ay nairegalo ng Diyos. Pero yung panatilihin sa ating buhay, yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos, ay pinili po natin sa ating buhay. Amen? Nung nakilala natin ang Diyos, nagpakilala sa atin ang Diyos, lahat naman ng tao, nagpapakilala ang Diyos sa kanilang buhay. Pero hindi lahat ay pinipili ang manatili sa presensya ng Diyos. Tayo, no, sa El Shaddai, kilala ang mga prayer partners na kahit umulan, bumagyo, no nakaraang anniversary, matindi ang ulan bago magsimula. Di po ba? No, doon pa lang, bago pa lang magsimula, talagang sinubok na muli yung ating pananampalataya, pero sa biyaya ng Panginoon, no, mas marami yung dumating, mas dumami pa, hindi hadlang yung unos. Amen? Hindi tayo magsasawa na dumudulog sa Diyos hanggat hindi dumarating yung biyaya ng ating Panginoon. At hindi naman tayo bibiguin ng Diyos kasi kung nananatili tayo sa Kanya, sabi ng Panginoon, mananatili din siya sa atin. Kung piliin man natin na hindi tayo manatili sa Kanya, hindi naman tayo pipilitin ng Diyos Didistansya lang siya ng kaunti, pero lagi siyang nandyan na naghihintay para sa atin kung gusto nating magbalik loob. Kaya lang kung talagang puputulin natin yung relasyon natin sa Kanya, sabi dito sa gospel na ito, matutuyo yung ating pong spiritual na buhay at baka unti-unti itong mamatay at mawala na yung pagkakakilala mo sa Panginoon. At yun po yung mahirap dahil yun po ay hindi lang sa buhay nating ito. No? Tandaan po natin, babalik ang Panginoon at tayo ay hahatulan. Kaya mas maganda na yung nananatili kay Kristo, hindi nabibitaw. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang bumitaw sa ating Panginoon. Ano man yung pagsubok na ating naranasan, hindi yan dahilan para bumitaw tayo sa ating Panginoon. Ano na lang yung gabay, yung pag-iingat, di ba? Yung mga pagpapala sa araw-araw na kung minsan hindi naman natin hinihingi, pero ipinagkakaloob ng Diyos. Kasi mas alam ng Diyos kung ano yung dapat sa ating buhay. Kaya po yung pananatili kay Kristo, hindi lang isang pasibong kalagayan, pero ito po ay intentional, sinadya,